Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking isa pang social media platform, Veritas YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakafollow, nakasubscribe sa Veritas YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, magaganda ang mga topics na dinidiscuss ko dito sa aking social media platform na ito. Hmm, yung magandang topic na gusto kong, talakayin ng malaliman para malaman talaga ng ating mga kababayan ang katotohanan, ang veritas. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ito ang topic ko ngayon, itong tungkol kay Madriaga at kay Harry Roque. Mukhang lumalalim ang issue ng dalawang ito, eh. Lumalalim ang issue ng dalawang ito na sa paglalim ng isyung ito, lalo nang hindi uuwi si Harry Roque dito sa Pilipinas, lalo nang magtatago yan doon sa Europa. Lalo na ngayon, humihingi na ng tulong si Madriaga kay Laila de Lima. Hmm? Ah, ito kasing si Madriaga, Ramil Madriaga, kontrobersyal ito dahil ah, ito ay humingi ng tulong ah, dahil nakakulong siya ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig. Isa siyang PDL, Person Deprived of Liberty, sa kasong kidnapping. Kidnap for ransom ang kaso niya. Oh, naaresto yata siya 2023. So ngayon, ang controversial kasi dito kay Madriaga, ito daw Madriaga na ito ay binibisita ni Sara Duterte. Ayon ito kay Montulfo. Ayon kay Montulfo sa kanyang post, ito daw ay binibisita. Bagamat hindi pinangalanan ito ni Montulfo nung original na pinost niya, ah, ah, ngayon malinaw na. Kasi noon, hindi pinangalanan ni Montulfo. Sabi ni Montulfo, sino ba itong PDL? Nakakulong siya sa Bikutan, sa Camp Bagong Diwa, pero binibisita daw ni Sara kahit gabi daw pinuntahan. Hmm? So nag-create yan ng intriga. Pero ngayon mayroon na. Alam na natin na yun si Ramil Madriaga, eh. Hmm? At ngayon, naging controversial kasi may ginawa siyang sworn affidavit. Mahaba yung kanyang sworn affidavit. Dinitalya niya doon yung mga alam niya tungkol sa mga Duterte, kay Sara, kay Digong, at yung mga anomalya ng mga Duterte. Kaya itong si Madriaga ay nagiging ngayon, kontrobersyal. Pinag-uusapan, totoo ba itong mga kanyang sinasabi? Pero ang isang malaking kontrobersya dito, ayon sa abogado ni Madriaga, ang dahilan bakit siya sumama ang loob kay Sara, dahil trusted daw ito ni Sara dati. Bagman ni Sara nga, eh. Eh, Sumama ang loob kay Sara kasi nagkaroon yata ng problema itong si Madriaga at saka si Harry Roque. Sa problemang ito, ito ang naging dahilan daw ayon kay Madriaga kaya siya nakulong. Ah, Kaya lang humingi daw ng tulong kay Sara, hindi naman daw tinulungan. Parang mas kinampihan pa ni Sara si Harry Roque. Kaya sumama ang loob niya, so ito na ngayon. Niya na, binubunyag niya na ang lahat niyang alam. Ngayon pinanood ko yung vlog ni Harry Roque diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Inamin din talaga ni Roque na mayroon nga silang nito ni Madriaga. Mayroon sila nitong pinaglalabanan. Kasi kinasuhan daw siya nito, sabi ni Roque, ng land grabbing, pero may kinasuhan din daw ito ng mga Filipino-Chinese ng kidnap for ransom, at siya ang abogado ng mga Filipino-Chinese na ito. So malinaw na dito, kinumpirma ni Roque na mayroon nga silang hidwaan nito ni Madriaga. Ngayon, kaya lang sa nangyayaring ito ngayon, nakakakuha ng atensyon itong si Madriaga, linalabas niya na ngayon yung mga bagay na dati hindi naman nababalita. Lalo na itong pagkakasangkot di umano ni Harry Roque sa pangangamkam ng mga lupa diyan sa Bataan. Actually, noon pa talaga nang nabalita yan. Actually, na-topic ko din yata yan, eh. Pero hindi ko alam noon na si Madriaga ang nasa likod niyan ng pagkaso kay Roque. Ang alam lang natin, nirereklamo
yung korporasyon ni Roque at ilang mga Filipino-Chinese ay nangangamkam ng mga lupa di umano doon sa Bataan, sa Mariveles. Kaya ano ito, actually maraming ang nagpapaabot sa atin yan, attorney, sobrang yaman na ni Roque, ang dami ng lupang nakamkam doon sa Bataan. So hindi lang natin alam na yung mga issue sa likod niyan. Pero noon pa talaga lumabas na yung balita na si Roque ay ah, ano ito, itong itong si Roque ay talagang may problema nga, may issue sa kanya sa land grabbing. Hmm. Yan yung ano, ah, yan yung matagal nang nababalita. Nag-rally nga noon yung mga magsasaka doon sa ombudsman. Kasi finailan talaga ng kaso si Harry Roque sa ombudsman tungkol nga sa land grabbing. Hmm. Ano na yan, paulit-ulit yan na issue sa kanya. Kasi mukhang marami ang apektado saka napakalaki ng lupa na di umano'y kinamkam ni Roque. Pero siyempre dini-deny ni Roque yan. Dini-deny ni Roque yan na hindi naman daw niya yan kinamkam, legal daw ang pagkaka-acquire ng mga ano na yan. Pero ano talaga yan, malaking issue yan sa kanya. Itong land grabbing issue na to. Kaya lang, ang lumilitaw pa lang ngayon, no? Ang lumilitaw na ngayon, itong si Madriaga, sabi niya, tumulong siya diyan sa mga magsasaka na yan. Tumulong siya sa mga magsasaka na yan, sabi ni Madriaga. Ah, noong noon daw February 2022, kinasuhan nila. Siya mismo tumulong siya sa mga magsasaka. Kinasuhan nila itong mga magsasaka na di umano'y kinamkaman ng lupa ni Harry Roque. Kinasuhan nila sa ombudsman. Yan yung sabi ni Madriaga. Kaya lang, pakalipas daw ng ilang buwan, noong August 2022, kinasuhan naman siya nila Harry Roque ng kidnapping. Kidnap for ransom. Ang akusasyon sa kanya, kinidnap nila di umano yung mga Filipino-Chinese. Yung mga Filipino-Chinese at pinapatubos daw. Kaya kidnap for ransom. Yan yung, ang sabi ni Madriaga, kinasuhan siya ni Harry Roque ng gawa-gawang kaso ng kidnap for ransom dahil nga kinasuhan nila si Roque ng land grabbing sa ombudsman. Parang ginantihan siya. Ginantihan siya. Yun ang sinasabi ni Madriaga. Kaya nakulong umano siya, kasabwat ni Roque yung mga Filipino-Chinese at yung mga Filipino-Chinese daw na yan, yung mga Filipino-Chinese daw na yan ay mga involved din sa Pogo. Kasi ng mga panahon nga na yan, si Roque ay marami ng koneksyon sa Pogo. Kaya yung mga Chinese na yan, actually may mga lumabas na yan, kumalat na sa social media na pictures ng mga Chinese na yan na nagkaso sa kanya ng kidnap for ransom. Yan daw ay kasabwat ni Roque, gawa-gawang kaso. Siyempre, madaling magawa yan ni Roque kasi yung mga Filipino-Chinese na yan, kasabwat niya sa Pogo. Pwede ngang kasabwat niya rin sa land grabbing ayon kay Madriaga, itong mga Filipino-Chinese. Kaya para mapatahimik itong sila Madriaga, kinasuhan. Yun ang version ni Madriaga. Ang sabi naman ni Roque sa vlog niya, hindi. Totoo daw talagang involved sa kidnap for ransom itong si Madriaga. At ito daw ay humingi ng tulong sa kanya yung mga Filipino-Chinese. Ginawa siyang abogado. Kaya kumbaga siya, private prosecutor siya dyan. Kaya magkalaban talaga sila sa kaso ni Madriaga. Pero ang sabi ni Roque, hindi naman daw yun dahil ginantihan niya si Madriaga. Pero ang sabi naman ni Madriaga, hindi, ginantihan daw siya. Kasi mas nauna yung pagkaso niya kay Roque ng land grabbing. February 2022 yun. Kinasuhan siya nila Roque at ng mga Filipino-Chinese umano na kinidnap niya August 2022. Kaya naaresto yata siya 2023. So ngayon, hanggang ngayon, nakakulong siya. Pero hindi kasi napag-uusapan yan. Kaya lang ngayon, nakakuha na ng atensyon. Nakakuha na ng atensyon ngayon ng publiko. Sa ngayon, nakakuha na siya ng atensyon ng publiko dahil nga dito sa affidavit niya laban kay Sara. Ngayon, ang latest na development, sumulat na itong si Madriaga kay Congresswoman Laila de Lima ng ML Party List. Ang sulat niya kay Laila de Lima, humihingi siya ng tulong dito na tulungan siya na
ano niya itong problema niya na nakakulong nga siya dahil daw sa gawa-gawang kaso lang ni Roque. O, kininto niya dun sa sulat, medyo mahaba yung sulat. Kininto niya yung pinagdaanan niya dito sa kay Roque na tungkol nga dito sa land grabbing. Hmm? Kinasuhan niya daw yan si Harry Roque noong February 2022 ng land grabbing kasi tinulungan niya yung mga magsasaka ng Bataan na kinakamkaman ng lupa ni Harry Roque sa Maribeles to. O ngayon, binantihan daw siya ni Roque, August 2022, kinasuhan na siya ng kidnap o ransom. Ang mga nag-file sa kanya ng kaso, yung mga Filipino-Chinese na involved din sa Pogo. Ay alam naman natin si Roque, involved din sa illegal na mga Pogo. Kaya kumbaga naging madali kila Roque na magkaso. Pero gawa-gawang kaso daw yon. Yun ang sinusumbong ni Ramil Madriaga kay Laila de Lima. Bakit kay Laila de Lima siya sumulat? Ang pitsa ng sulat, November 17, 2025. Ang kay Laila de Lima, kasi kilala si Laila de Lima ang human rights lawyer. At alam naman nila Madriaga na si Laila de Lima, dating Secretary of Justice, dating chairperson ng Commission on Human Rights. Talagang nakikipaglaban si Laila sa mga naaapi, nalalabag ang karapatang pantao. So, diyan siya lumapit. Kasi alam niya ni Madriaga na credible si Laila, totoo. Kaya lang dito, sigurado ang magiging problema dito kay Madriaga, si Laila de Lima totoo. Pero ang tanong, papaniwalaan kaya ni Laila de Lima ang kwento ni Madriaga? Yan yung yan yung siguro i-evaluate pa ni Laila de Lima yan, mag-aalam-alam pa, kumusta ba talaga itong si Madriaga, totoo ba ang kinikwento dito sa sulat niya? Kasi doon sa kwento ni Madriaga sa sulat niya, tinulungan niya lang naman ang mga magsasaka, kalaban si Roque, land grabbing, kaya lang binalikan siya ni Roque. Kaya siya ngayon nakakulong. Yan yung version ni Madriaga. Pero may mga sinasabi dito si Madriaga sa sulat, binasa ko yung buong sulat eh. Yung isang abogado daw, yung isang abogado na dating tumulong sa mga magsasaka, ay binaril, inambus. Inambus. Si Attorney Anselmo Carlos, ayon sa kanya, na ah, may mga korporasyon na kinakancel ang titulo ng mga lupa. Tapos itong si Attorney Carlos ay pinatay, inambos kasama yung kanyang driver sa Purak, Pampanga. So ito, pwedeng ma-verify ito ni Congresswoman Laila, totoo ba ito? Pwede namang tanungin ang mga magsasaka, totoo nga ba na itong si Madriaga ay tumulong sa kanila laban kay Harry Roque? Na totoo ba na ito ay nakakulong dahil gawa-gawa lang na kaso ni Harry Roque? Kasi ano ito eh, anong ito, itong problemang ito, kung tutulungan ito ni Laila de Lima, malaking tulong ito doon kay Madriaga. Kung totoo ngang inapi siya o biktima siya dito ng panggigipit ni Harry Roque. Kaya lang, ang problema, medyo kasi maraming issue pa dito kay Madriaga eh. Yung tungkol sa pagiging bagman niya kay Sara. Kaya sa tingin ko, pag-aaralan talaga ito ng maigi ni Laila de Lima. Pero, kung isang bagay dito, dahil sumulat na ito kay Laila de Lima, mag-aaralan na yan ni Laila. O ngayon, ang problemado ngayon si Harry Roque. Sigurado si Harry Roque ngayon, si Harry Roque, lalo nang hindi uuwi yan sa Pilipinas. Lalo nang hindi uuwi yan sa Pilipinas si Harry Roque. Bakit? Kasi sakit ng ulo niya ito ngayon si Madriaga. Kung dati napakulong niya si Madriaga, kinasuhan siya nito ng land grabbing pero napakulong nila. Kung totoong yung version ni Madriaga na nakulong lang naman siya sa kidnap for ransom, trumped up charges o gawa-gawa, ginantihan lang siya ni Roque. Pero ngayon, dahil laman na ng mga balita itong si Madriaga, makakakuha na ng atensyon. Mai-expose na nito yung mga ginawa nga ni Roque, kung totoo yun, yung pangangamkam ng mga lupa sa Bataan. At may kaso ito sa ombudsman, di umano, ngayon ang ombudsman si Boying Rimulya. Si Boying Rimulya, pag nalaman niya na totoong nangangamkam nga ng mga lupa sila Harry Roque doon at ang mga Chinese, Filipino, yan yung mga Chinese, kung totoo yan, ay aaksyonan yan ni Ombudsman Boying Rimulya, lalo na
kung tutulungan nila Ila de Lima itong sila Madriaga. Kaya ano ito, malaking problema ito kay Harry Roque. Kaya lalo nang hindi uuwi si Harry Roque nito. Lalo nang hindi na uuwi si Harry Roque nito. Magtatago na yan doon. Dala-dalawa na ang problema niya. May problema siya sa ano, may problema siya sa qualified human trafficking dun sa tungkol sa mga illegal na pogo. O tapos may problema pa siya ngayon tungkol dito sa land grabbing. Lalaki na itong issue ng land grabbing na ito. O dahil nakakuha na ng atensyon si Madriaga pag-uusapan na yan, yung tungkol sa land grabbing. At dahil may kaso nga si Harry Roque sa ombudsman, ewan lang natin kung hindi pa na-dismiss yun. Kung dinismiss yun ni Martires, baka buhayin uli yan ngayon. Baka mabuhayin uli ang kaso na yan. Dahil nakakakuha na ngayon ng atensyon itong si Madriaga. Kaya magiging sakit ng ulo ni Roque itong si Madriaga. O, kumbaga maraming alam si Madriaga sa mga pinagagawa ni Roque. O, at ngayon makakakuha na ng atensyon si Madriaga, mababalita na ngayon, lalabas na ngayon sa publiko yung panibago na naman, bago na namang krimen na kinasasangkutan ni Harry Roque, land grabbing. Yung kasing kaso niyang kinakaharap, yung ano yan yung illegal na pugo yan pero itong land grabbing, hindi pa masyadong lumalabas ito kay Roque. Kaya dala-dalawa na ngayon ang kakaharapin niyang problema, yung qualified human trafficking dahil sa mga illegal na pogo, kasi itong land grabbing issue. Kung pupursigihan ito sa ombudsman, matindi to. Hindi yan aatrasan ni Boying Rimulya. Kahit pa napakaraming kasong kinakaharap ang ombudsman, hindi palalampasin yan ng Office of the Ombudsman. Ano yan, lalo na napakalaking, kasi ang pinag-uusapan dito, ilang daang hektarya ito. Ang 500 hectares yata ito. Yung unang nabasa ko ito. Kaya matindi itong issue na to, ang tungkol sa land grabbing kay Harry Roque. Ayan. So, ngayon, tungkol dito kay Madriaga, mga kabunyog, mga kababayan, kahit ang Malacanang, ang tagapagsalita ng Malacanang, si Yussi Claire Castro, hiningi na ng reaksyon dito. Hiningi na ang reaksyon ng Malacanang. Ano daw ba ang masasabi dito sa lumitaw ngang dating bagman ni Sara na di umano'y inexpose na yung mga alam niya tungkol sa mga pinagagawa nila Sara at ng mga Duterte. Ang reaksyon ni Yussi Claire Castro o ng Malacanang, siyempre tagapagsalita siya ng Malacanang, anumang sabihin niya, yan ay yung reaksyon ng Malacanang. Hindi niya naman sinabi na kapanipaniwala si Madriaga, hindi niya rin sinabing hindi. Ang sabi ni Yussi Claire Castro, dapat sagutin ni BP Sara yan. Dapat sagutin ni BP Sara yung lalo na yung issue, pumupunta nga ba siya doon sa BJMP? Totoo ba na pinupuntahan niya sa BJMP ay itong si Madriaga? Kasi ang lumalabas nga sa mga balita, si Sara Duterte ay pumupunta sa BJMP para kausapin itong si Madriaga na wag nang bumaliktad, wag silang ilaglag. Kumbaga, magkakaibigan sila, malapit sila. Sana wag bumaliktad itong si Madriaga. Yun kasi yung lumalabas na kaya pumupunta si Sara doon para kausapin. Kunin yung loob nito ni Madriaga na wag babaliktad. Kasi syempre kung babaliktad nga naman ito, katulad ng nangyari nga ngayon na gumawa na ng kanyang sworn affidavit, grabe kung totoo yung mga sinasabi ni Madriaga doon, damaging ito kay Sara at sa mga Duterte. Kaya ang sabi, kinakausap ni Sara para kahit na daw hindi si Sara, mayroon siyang mga taong pabalik-balik doon para kausapin ito. Pero ang lumalabas sa bandang huli, parang hindi na kumbinse, tinuloy pa rin. At ayon sa abogado nito na si Attorney Palan, kaya daw sumama ang loob ni Madriaga kay Sara kasi yung hidwaan ni Madriaga at sa ni Harry Roque, mas kinampihan pa ni Sara si Harry Roque.
Yun yung sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga. Pero ang sinasabi ng Malacanang, ah, ang dapat sagutin ni VP Sara yon. Totoo ba yon? Yung mga balibalita na binabalikan ito niya, pinupuntahan niya ito, kung hindi man siya ay yung kanyang mga tauhan, itong sa BJMP. Kasi hanggang ngayon wala pang reaksyon si Sara Duterte diyan. Wala pang reaksyon si Sara Duterte. Pero yun na nga, ang comment ng Malacanang, mag-react si Sara diyan. Kasi seryosong aligasyon yan. Seryosong aligasyon yan na pumupunta siya doon. O di madali lang naman sabihin ni Sara yan, hindi totoo yan. Hmm? Anyway naman, kapag naman kahit nga mga simpleng issues, nagre-react sila Sara Duterte. Tapos dito sa isyung ito, um, seryosong issue na ito kasi mayroon ng sinumpaang salaysay, ah, hindi naman ito simpleng ano na lang. Dati kasi nang unang kumakalat ito, mga post lang ito ng mga vloggers eh. Tulad ni nung kay yung column ni Montolfo na pachismis din ang post, hindi naman seryoso. Pero ito seryoso na ito kasi mayroon ng sinumpaang salaysay at may abogado ng tumutulong at sinasabi mismo ng abogado na based daw sa mga pakikipag-usap niya sa mga officials ng BJMP, kinumpirma ng mga officials ng BJMP na pumunta nga doon si Sara Duterte para nga kausapin itong si Madriaga. So, ano na yan? Medyo lalong seryoso na yan na aligasyon. Kaya dapat sagutin ni Sara ito. Yan ang sinasabi mismo ni Yusek Claire Castro. Ah, dapat dapat ding imbestigahan itong mga sinabi ni Madriaga kung totoo nga ba ito. Kasi maraming mga sinabi si Madriaga. Siguro dahil na rin diyan sa sinabi ng Malacanang na dapat imbestigahan itong si Madriaga kung totoo ang mga sinabi nito, si Congressman Abante nagsabi na pwedeng magsagawa uli ng imbestigasyon para malaman, ipapatawag itong si Madriaga sa Kamara. Mayroon pang lumabas ngayon na balita. Si ang journalist na si Antonio Montalban, reliable ito, lagi itong nagsusulat ng mga column sa Vera Files. So, siyempre, pag Vera Files, kapani-paniwala naman yan. Hindi ka naman diyan makakasulat kung hindi mo kumpirmado yung mga sources mo. O, itong si Anton Montalban, sabi niya, napag-alaman nila na ang ninong ng bunsong anak ni Sara Duterte ay si Ramil Madriaga. O, isang bagay pa yan na dapat ding sagutin ni Sara. Ha? Totoo ba na yung bunsong anak niya ay itong si Ramil Madriaga ang ninong, godfather? Hmm? Ah, kasi hindi ka naman kukuha ng ninong ng anak mo kung lalo na't kilala kang tao kung hindi naman malapit sa inyo or hindi mo pinagkakatiwalaan. Yun ang sinasabi ni Anton Montalban. Ah, dapat maano yan kasi madali lang naman yan malaman. Ang dali lang naman yan pabulaanan ni Sara kung hindi totoo. O yan pa. Kaya lumalalim itong ni Madriaga eh. Lumalalim. Kaya maraming samut-saring issues dito ang sangkot itong ni yung una nga, sabi nga ng Malacanang, dapat sagutin ni Sara yan. Yung issue tungkol sa pagdalaw sa BJMP. Dito kay Madriaga di umano. Pero may dagdag nga ngayon, ito namang lumalabas, sabi ni Anton Montalban, ninong di umano ng youngest na anak ni Sara, itong si Madriaga. Kung ganyan nga yan, mga totoo nga yan, na totoong pinupuntahan ni Sara sa BJMP, totoo rin na ninong ng youngest na anak, ay ano nga to, medyo credible itong taong ito. Medyo credible ito. At ibig sabihin yan, kung credible siyang tao, pwede nang bigyan ng seryosong yung kanyang mga sinasabi sa kanyang sinumpaang salaysay. Kaya ito, ngayon, kung hindi naman ito credible, sinungaling ito, ang dali lang naman sirain ni sila Sara Duterte yan. Pabulaanan niya na hindi nga siya pumupunta sa BJMP. Pangalawa, hindi rin totoo na ninong yan ang kanyang anak. Pero kung mananahimik siya na nakakaduda nga, na posibleng totoo.
ang mga sinasabi ni Madriaga.